yung sinendan mo ko ng mga list ng titles na na medyo magma-match sa topic natin today, yun talaga yung pinakagusto ko. Pag babasahin mo yung clocking in at work, parang it gives you sense of responsibility. Kasi clocking in. So, responsibility na masok and all. Tapos pag nabasa mo naman yung checking in at the airport, it gives you sense of freedom. Para sa akin, pag nag-work ka hindi lang ako nag-speak sa mga taong nag-work dito sa UAE. Syempre sa lahat, kung nasan ka man, nasa Pinas ka, nasa other GCC country ka, I know na hindi lahat makukuha agad-agad. For example, yung time, syempre mahirap gawa ng hindi naman tayo lahat nakaka-experience ng same situation. Pero kung kakayanin na i-balance din yung work at saka yung yung life, hindi naman tayo bumabata. Life is too short. So dapat hindi ka nagko-collect ng kung ano-ano. Para sa akin, mas magandang mag-collect ka ng experience kaysa sa material things. Yung susundin mo kung anong iPhone ang bago or kung anumang gadget ang bago. Pwede mo yun actually mailagay sa ibang bagay na nagbibigay sa iyo ng inner happiness. Alam mo yung hindi lang happiness na binubuksan mo, nag-unboxing ka ng gadget. Yung happiness na pagka may nakita kang something na nagko-connect dun sa nakita mo ng bansa na pinuntahan mo, maaalala mo. For example, may nakita akong restaurant, Georgian restaurant. May kita ko, nagpunta ako dyan nakakain ako dyan and all. Tapos sabi, alam mo yung pagka punta ka ng Global Village, may kita mo yung mga kiosk ng churros, sabi mo na, nagpunta ako ng Spain, mas legit yung churros dun. Maalala mo yung feeling yung kung ano may kita mo, naaalala mo yung feeling. Kasi nag-collect ka ng experience tsaka ng memory. Ang pagta-travel sa kanya is something that gives her happiness, something that money can't buy. Yung experience na yun, madadala mo siya sa lifetime. For example, today may iPhone 17. Magbilang ka lang after a year, may iPhone 18 na. So, ilang iPhone na series ang ihintayin mo na mabili? Dapat nagpaplano ka na bumili ng ticket actually para at least ma-experience mo yung bansa. Yung mga bansa na na pwede mong mabisita. Dapat na lagi kayo may book ticket para at least may something to look forward. Diba? Hindi yung parang ito na naman, March na, April na, magsa-summer na. At least pagka kunwari, meron akong travel sa April. So, okay, may travel ako sa June. So, dapat ganun, i-book nyo na yung ticket nyo. Huwag kayong maghintay. Unahan nyo kasi mas mura pa yung yung ticket. Diba? At least meron kayong nilulook forward, nagmo-motivate, at saka at least alam nyo na may hit nyo yung quota nyo kasi meron kayong drive Like, you get to travel and then you get to be excited at work. Diba? Parang yung work mo, it really fuels you to do, your travel mo, it really fuels you to work more. Yes. Para sa mga future travels, to have a better idea, you need to experience. You have to visit. You have to go there. Again, guys, iplano nyo. Katulad ng ginagawa ni Ma'am Princess, di ba? Iplano nyo ahead of time so that magkaroon kayo ng better idea also kung ano yung mga proper documents that you have to prepare. Diba? Kasi hindi siya ganun kadali. Totoo. Although, pag narinig natin si Ma'am Princess, ganun lang wala. Pero, no. Hindi siya madali. It has behind the scenes. Meron kang dapat consider din. Sa lahat po ng mga travels mo, ma'am, what one lesson travel taught you that work never could? Or is there something that your travel taught you that you really learned a lot? Well, para sa akin, pag nagta-travel ka kasi, at the same time nag-work ka, ang lesson siguro is adaptability. Work is very important kasi it funds your travel. Important din para sa akin kasi parang it motivates me to work more. Wala akong work, hindi din ako makakapag-travel. So, para sa akin, yung work, ginagamit ko siya as my motivation.